To all who are present here and to those who are joining us through online Mass, good afternoon, my dear brothers and sisters in Christ. We are being united by God today through the Holy Eucharist as we thank Him for all the graces and blessings that we have received. May mga blessings po ba kayong natanggap ngayong araw na ito? May mga bagay po ba tayong dapat ipagpasalamat? Kaya po tayo nandirito ngayon dahil patuloy tayo na nagpapasalamat sa Diyos na patuloy na nag-iimbita sa atin na maging isa sa Kanya nang sa gayon patuloy tayong pagkalooban ng Kanyang biyaya. And today, my dear brothers and sisters, we are being reminded about our unity in the Lord. He tells us in our gospel today, I am the vine and you are the branches. Can you imagine that? God claiming you as His own. Yung Diyos na po yung umaangkin sa atin sa pagsabi niya, I am the vine, you are the branches. We may not be Israelites by birth or the chosen people, but what keeps us closer to God is our faith that we have received during our baptism. God claims us to be His own, and may we also claim that we are His own. Sana po tanggapin po natin sa ating sarili na tayo po ay nabibilang sa bayan ng Diyos. And He is telling us today, remain in me. And Jesus only asks us one thing, that we may be fruitful. Tayo po ay mamunga. Ano ba yung bunga na gusto ng Diyos sa atin? Na tayo ay maging successful sa buhay? Na tayo ba ay maging sikat? Na tayo ba ay magkaroon ng napakaraming yaman? Mga kapatid, our fruit today is our maturity in faith, our holiness in life, and our good relationship with others. Sa makatuwid po, God is calling us to become good sons and daughters of God. We have to always be good Christians as we continue our lives as beloved sons and daughters of God. And as God asks us to be fruitful, He does not leave us empty-handed na hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. He reminds us to remain with Him so that we can bear more fruit. And Jesus in the gospel today is talking about the vine and the branches. And He might be referring to a grapevine. But the closest I can remember of having a vine as a plant is the patola plant. Kasi po bihira po tayo magkaroon ng grapes sa bakura natin. Nung panahon po namin doon sa seminaryo, may mga pananim po doon ng patola. Napakalawak po, lalo na doon sa basketball court namin. At inaalagaan po ito ng isa doon sa mga pari nandoon sa seminaryo. At tuwang-tuwa siya kapag napakaraming bunga ng patola ang umuusbong doon sa pananim na iyon. At iyon din po yung isiniserve din sa amin kapag kami po ay during our meals. At minsan na din po akong bumalik at napunta sa aming seminaryo at nakipag-usap po ako kay Father. And I was observing what he does on the vine that he is growing. Pinuputol niya po ang mga sanga na may mga dahon lamang. Yung mga sanga po na umuusbong, hindi dahil sa bunga, kundi dahil lamang po sa madami itong mga dahon. At ang sabi niya sa akin, kailangan niya daw po itong gawin kasi para yung sustansya na makukuha ng halaman ay mapunta doon sa mga namumunga so that the nutrients can be distributed to those which are bearing fruit. Nang sa gayon po, mas malago at mamunga yung kanyang pananim na patola. Ayan. And like the branches in the vine, God continuously takes good care of us. Patuloy tayong inaalagaan ng ating Panginoon. At ano po ba yung ginagawa ng Diyos sa atin? First, God prunes us. He takes away some of the things that are unnecessary for us and some of the things in our lives such as our addictions, vices,
things that may waste our time, can use too much of our efforts in our life that can lead us to nothing. It can also be our attachments. It can be our unhealthy relationships or habits or our bad attitudes. And they have to be pruned from our system so that the grace of God can flow in us. And being pruned, my dear brothers and sisters, can at times be painful. Para tayong ginugupitan ng sanga sa ating mga sarili. But those are the things that we have to endure in order for us to receive the graces that God is giving us. Humility and openness is important. We must accept that there are things that has to be changed and has to be removed in our lives in order for the grace of God to enter in us. Kaya tayo minsan mga kapatid, kapag tayo ay napapagalitan, kapag tayo napagsasabihan, or we are being challenged to let go of something, minsan po masama ang loob natin. Masakit sa ating pakiramdam na may mawawala sa atin. Pero ito po yung kailangan natin pagdaanan para patuloy tayong maging bukas sa biyaya ng Diyos. Nang sa gayon po yung sustansya ng kanyang biyaya ay dumaloy po sa atin nang tayo po'y mamunga pa ng masagana. Second, God nourishes us. When things are being taken away from us, all the more that the nourishment enters in our lives. Sinasabi ko po sa ibang tao kapag sila po'y sumusubok na mag-let go ng isang habit, it is not enough for you to cut off bad habits. You have also to find ways for you to be nourished in your soul, and you may be able to remain firm in the change that you are taking. Hindi po sapat na tayo tumatanggal ng mga bad habits natin. There should be something that continuously nourishing us in our lives. That is why the Word of God and the sacraments are there in order to keep us united with Jesus. My dear brothers and sisters, allow yourself to be nourished by the sacraments. These are manifestations of the goodness of the Lord to us, and it keeps us well even if Jesus has gone back to His kingdom. At isa pa po, sa halip na tayo po ay nagsasayang ng oras sa social media, di ba? Yung tinatawag nating doom scrolling. Ayan, minsan po ako rin, napapabayaan ko rin po yan minsan guilty rin po ako dyan. Sa halip na nagsasayang po tayo ng oras sa mga bagay na ito, make use of the time and the resources in the internet to look for more and deeper spiritual nourishment. Napakarami po ng mga kapatid natin, Catholic creators, content creators, who are continuously sharing something about our church, something that will make our faith even more exciting and how we can even more appreciate our faith. But of course, as we continue to look for all these things, we must also be cautious about what our church is teaching us. And thirdly, God remains with us. When Jesus told His disciples to remain in Him, there is a following sentence after that: remain in me as I remain in you. The moment that Jesus told us that we should remain in Him, Jesus is already making Himself present with us. That is why the moment that we start to tell ourselves, I can do this on my own, kaya ko na to ng mag-isa lamang, hindi ko na kailangan ng tulong ng Panginoon. That's the moment when things will never be fruitful for us. Mas lalo po tayong mabibigatan sa mga problemang darating sa atin at mas lalo tayong magiging mahina sa panahon po ng mga tukso. Kapag naging komportable na po tayo mga kapatid, na hindi tayo nagdarasal, na hindi tayo nagsisimba, na hindi tayo nagkakaroon ng ugnayan sa ating Panginoon, ito na po yung mga pagkakataon na dapat mag-alala na tayo sa ating sarili kung nasaan na ba tayo sa ating buhay. Nawa po patuloy tayong magkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon. Dahil po mga kapatid,
kapag kasama natin si Kristo, bagamat mahirap ang pinagdaraanan natin, go, go, go lang tayo. Dahil alam po natin na hindi niya tayo pababayaan. Alam po ng Diyos na hindi natin kakayanin sa ating lakas lamang ang mga bagay na harapin natin. Kaya patuloy niyang pinapaalala sa atin, remain in me as I remain in you. I am the vine, you are the branches. Kapag sinasabi po ng Diyos sa atin, ang dating nito para sa akin at sana sa inyo din na sinasabi niya, huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Kaya po mga kapatid, itaas po natin sa ating Panginoon ang ating mga pinagdaraanan ngayon sa buhay. Yung mga sakit po na nararamdaman natin sa mga panahon na nahihirapan tayo at sa mga pagkakataong ito, gawin po natin ang mga bagay na ito na pagkakataon natin para kumapit sa Panginoon na patuloy na umuugnay sa atin. Nawa po manatili tayo sa mahabagin at banal na puso ng ating Panginoon. Manatili tayo sa Kanya sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga tukso, at kahit po sa ating mga tagumpay at biyaya sa buhay. Mga kapatid, kapag kay Jesus tayo umugnay, tiyak ang ating tagumpay. Amen.